Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating Speaker Nograles. Pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nag-ulat na nahuli ng asawa ng babae na kasama nakasiping ni Nograles, itong ang si speaker, at dahil itong asawa ay nasa militar, nagtatatakbo na hubo-hubo sa isang hotel sa Makati itong nasirang Speaker Nograles. Ito pong dahilan kaya hindi po kami ever naging magkasundo nitong mga Nograles. Dalawa pong magkapatid yan, tatlong magkapatid yan, dalawa nanilbihan sa, silang tatlo nanilbihan sa Kamara, at isa ay naging kasama pa sa kabinete. At alam naman natin kung anong ginawa in the end. Matapos ng ma-appoint ng 2 beses ni Tatay Digong sa Commission on Civil Service at bilang miyembro ng gabinete, linabanan ng Tatay Digong at sinasabi na hindi daw ako para mamuno sa Davao ang Tatay Digong. Alam niyo na kung sinong Nograles yan. Pero siyempre kung ano ang puno, siya rin bunga. Kung bulok ang puno, bulok din ang mga prutas. At puro bulok naman yung anak niya talaga. In any case, nung isinawalat at isinadula pa ni Adonis yung pagtatakbo na hubad-hubad ni Nograles, siyempre, ang Nograles, Speaker of the House, ginawa ng paraan. Sa Davao niya sinampa ang kasong libelo at miski hindi po nakapag-participate itong si Adonis, ay siya'y nahatulan na guilty. Nung nalaman ko siya nakakulong na sa Davao Penal Colony, sabi ko baka naman pwede natin tulungan yan dahil bilang isang profesor ng international law at international lawyer, ang sabi ko, may remedyo dyan. Dali natin ang kaso sa UN Committee on Human Rights. Ano ba itong UN Committee on Human Rights? Ito po ay isang treaty monitoring body. Ang trabaho nila ay binabantayan ng mga bansa kung sila ba ay tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga kasunduan tungkol sa karapatang pantao, kasama na dyan yung International Covenant on Civil and Political Rights, kung saan nagsasabi na wala dapat batas na ipapasa ang kahit anong bansa na sumusupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Now, ang sabi ko, at ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon ako ng chance para ma-meet si Tatay Digong at makipagtrabaho sa kanya. Sabi niya, totoo ba na may ganyan? Sabi ko, opo. O pwede pong mabaliwala ang mga desisyon ng lokal na hukuman kung ito po ay labag sa ating mga obligasyon sa larangan ng karapatang pantao. Sige nga, tignan nga natin yan. So yan po yung unang-unang pagkakataon ako po ay nakapagtrabaho kasama si Tatay Digong. Nagwagi po kami nung dinala namin sa UN Committee on Human Rights. At ang decision ngayon sa Adonis versus Republic of the Philippines ay ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Well, unang-una, ang sabi ng Committee on Human Rights na binubuo po ng pinaka-respetadong mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao sa buong daigdig, ay dahil hindi raw ito proporsyonal doon sa nais na makamit ng batas at ito ay protektahan ng privacy ng mga pribadong mga individual. Ibig sabihin, meron pong ibang pamamaraan kung ang ninanais ng batas ay maprotektahan yung karapatan ng mga individual na huwag paghimasukan ang kanilang mga pribadong buhay. At ano yung alternatibo na yon? Yung pagbibigay po ng civil damages. Hindi po pwede kasi na habang sinasabi natin na ang karapatan ng malayang pananalita ay napaka-importante sa isang demokrasya, dahil sa pananalita, may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. At ang alternatibo dito ay yung pagbabayad ng danyos perwisyos pero walang kulong. At ang pangalawa, ang sabi ng yun nga po ng UN Human Rights Committee, hindi lang siya paglalabag sa karapatan ng malayang pananalita, merong alternatibo at ang alternatibo nga ay ang pagbabayad ng danyos perwisyo. Kaya po ako, sa dami ng mga fake news, sa dami ng mga ulat sa akin, ni minsan hindi po ako nagsampa ng kahit anong libel case. Dahil hanggang ngayon po, bagamat nag-utos ang Human Rights Committee na dapat i-decriminalize ng
Kongreso ng Pilipinas ang criminal libel, hindi pa po nagagawa yan. Pero hindi ko naman po pwede na sa dami ng mga maling sinasabi sa akin na masasakit na paninira sa akin, kahit ganong nasasaktan na aking damdamin, hindi naman po pwede na sinasabi ko na ako'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatan ng malay pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente Duterte. At marami talaga pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda si Risa Tanas Ontiveros. Dahil sinasabi niya, kriminal daw ako. Dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko. Noong mga panahon na legal ang Pogo, dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Risa Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Hoy, miski yan ay nakabinbing ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso, hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin ng iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, Che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao, na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon, na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Di ba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni alias Rene na nagpapakita, at ito naman ay sinumpaang salaysay din, na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking, gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan, na wala namang kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Huwag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala?
Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita.